Tumaas pa sa 72 ang bilang ng mga nasawi dahil sa lindol sa Cebu habang umaabot sa 294 ang sugatan. Ayon sa Cebu Provincial Disaster Risk Reduction Office, nasa kabuuan ay apektado ang 53 barangay sa buong lalawigan. Mahigit 47,000 families o 170,000 individuals naman ang direktang apektado tulad ng mga nasira ang bahay, nasaktan at namatayan. May 6 na tulay ang totally damaged at 3 mga kalsada ang hindi maaring daanan. Nag-alay ng panalangin si Pope Leo at nakiramay sa mga sinapit na mga biktima ng lindol sa Cebu. Sinabi ni Cebu Archbishop Alberto Uy na tinawagan siya ni Apostolic Nuncio to the Philippines Archbishop Charles John Brown at ipinaabot ang pakikiramay ng Santo Papa. Taimtim na panalangin ang handog ng Santo Papa sa mga biktima, lalo na sa mga nawala ng kanilang mahal sa buhay. Ipinag-utos ni Pangulong Marcos Jr. sa mga ahensya ng pamahalaan ang pagtatayo ng tent city sa Bogo City upang may maayos na matulugan ang mga biktima ng lindol. Binisita ni Marcos ang lungsod upang personal na tingnan ang mga relief efforts. Maraming mga mamamayan ang pinagbawalang bumalik sa kanilang bahagyang naapektuhang mga bahay sa takot na ito ay bumigay. Samantala, itinigil na ng Kongreso ang pagtalakay sa proposed 2026 national budget. Pasado hating gabi na kanina nang matapos ang deliberasyon para sa pondo ng Special Purpose Fund o budget ng lump sum funds ng 2026. Merong kabuang 6.793 trillion pesos ang national budget proposal para sa susunod na taon. Samantala, handa si Senator Francis Chis Escudero na ipagtanggol ang sarili sa Senate Ethics Committee kaugnay ng campaign fund donation na kanyang natanggap mula sa ilang kontraktor na sangkot sa flood control anomalies. Kinumpirma ito ni Senator J.V. Ejercito, chairman ng Committee on Ethics and Privileges sa Senado, kung saan kanila na itong tatalakayin ng miyembro ng komite. Magugunitang inamin ni Escudero na tumanggap siya ng donasyon noong 2022 elections sa kaibigan niyang kontraktor ng flood control project ng gobyerno. Mahigpit na pinabulaanan ni Senator Mark Villar ang aligasyon na may connection siya sa kontraktor ng mga proyekto sa Las Piñas. May report kasi na pinsan o first cousin ni Villar ang kontratistang nakakuha ng mga proyekto para sa kanilang lungsod. Tinatayang aabot sa higit 18.5 billion pesos ang umano'y nakuha mga infrastructure projects ng kontratistang iniuugnay sa senador.